paglalakbay nila Papa Jerry, Mama Nime, Jemay, and Miren. At para po sa natatanging kahilingan ni Erlinda Cheers, Herlino, Wilfredo Magallanes, Catherine, Antipolo Mejia. Para naman po sa mabilis na kagalingan ni Remedios Santos, Deling Tizon, Helena Tobillo, Angelita Socorro, and Johan Angela Villapuerte, Rodrigo de Guzman, Bob and Babes Maymay, Aristeo Hiliego, Zaira Alayon, Emerson Casino, Noli Hernandez, Rustica de los Santos, Rolando Hernandez, Isaac Casino, Kenji Garcia, Jose Marie Almog, Pauline Brian Ocampo, Joseph Daarol, Marie Cris Gapi, Raning Consulta, Benny Magkamit, at Elvira Manala. At para naman po sa mga kaluluwa ng sumusunod, Father Nomer, Father Paul, Monsignor Benko, Father Jean, Dr. Luis, Father Manny, Ferdinand, Father Joseph, Father Neri, Father Fred, Andres, Virginia, Donato, Ramon, Teresa, Ramon Jr., Joel Ruth, Socorro, Adoracion, Melencio, Anastasia, Angel, Jopila, Honorata, Mercedito, Fortunato, Narcisa, Marcela, Fernando Jr., Fernando Sr., Danica, Vivian, Silvino Sr., Amor, Alfonso Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Sister Elian, Amos, Ofelia, Marivic, Manuel, Roberto, Ramon, Felicita, Marie Christine, Joseph Arthur, Eustacio, Vitaliana, Antonio, Lilia, Eduardo, Manuel, Rolando, Maria Beatriz, Nilda, Ruben, Maria Luisa, Salvacion, Benjamin Sr., Juana, Gloria, Dia, Nazario, Apolinario, Pepe, Pilar, Eladio, Diosdado, Francisco, Paula, Felix, Victoria, Anita, Rita, Elena, Teresita, Julita, Johnny, Rico, Antonio Sr. and Jr., Juanita, Mirna, Amelia, Reynaldo, Sunny, Rachel, Bricio, Joseph Sr., Janisha, Loretta, Paula Marie, Shoni, Milagros, Federico, Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Simon, Sol Jr., Magdalena, Christina, Delia, Agnes, Roque Jr., Bernardo, Marvin, Domingo, Celodonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Carol, Jane, Renato, Marvin, Jonesia, Melesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacia, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Segundino Jr., Segundino Sr., Salvador Jr., Hospicio, Eldrida, Tita, Rosemary, Ariane, Dionisel, Reynaldo, Mark, Alvin, Paulo, Edita, Carmelita, Estelita, Dionisio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Rodrigo Sr.,
Amanda Loreto, Luis Sr. and Jr., Antonio, Dario, Jesus, Paul, Juanita, Pedro, Antonio, Arturo, Ruperto, Abelina, Baltazar, Librada, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Luz, Bernardo, Abelina, Martina, Vivian, Ariel, and Beatriz, Leonardo, Diego, Asuncion, Joaquin, Prisco, Privado, Purita, Denise, Cherry, Baby Sky, Baby Angel, Chona, Francisco Sr. and Jr., Marciana, Rex, Rick, Trevor, Ralph, Dorothy, Jean, Margarito Sr., Margarito Jr., Erlinda, Merlin, Francisca, Priscilla, Juan Sr., Erlinda, Miguel Sr., Miguel Jr., Francisco, Pilar, Raul, Romeo, Narcisa, Marcela, Rolando, Siegfried, Rosalie, Davidico, Rocco, Ferdinand, Isaac, Visitacion, Bonifacio, Rogelio, Annalisa, Rosalie, Virgilio, Jose, Rosita, Berto, Loreto, Sabas, Tarsila, Alfredo, Virginia, Eleuterio, Darlita, Celestino, Dionisia, Monico, Horsensia, Ereneo, Emerita, Ambrosio, Rosa, Petronilo, Luis Purificacion, Rebecca, Romeo, Loreto Sr. and Jr., Socorro, Ray, Monico, Carmen, Horpensia, Eleuterio, Trinidad, Taday Family, Eliseo, Nicolas, Lilo, Anselmo Sr., Roberto, Joaquin, Asuncion, Tiburcio Sr. and Jr., Priscilla, Emmanuel, Nestor, Lydia, Ernesto, Dominica, Martina, Celedonio, Vivian, Ariel, Emeratriz, Leonardo, Catalina, Pepito, Juanito, Gorgina, Isidro Sr., Coreta, Michael, Fernando, Francisco, Carmen, Climaco, Soledad, Juanita, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Bernardo, Abelina, Edwin Pablo, Susan, Baltazar, Blandina, Marina, Emilia, Virgilio, Annalisa, Sabas, Carmen, Felix, Bonifacio, Rogelio, Jose, Urbana, Aquilino, Elena, Berto, Loreto, Rosalie, Rosita, Expedito, Benito, Father Raul, Salud, Jose, Alberto, Teresita, Margarita, Lauro, Olimpio, Noli, Vicente, Anunciacion, Lazaro, Juliana, Antonio, Bernard, Alistair, Teresita, Lourdes, Antonio, Emmanuel, Primitido Sr. and Jr., Filomena, Catalina, Fernando, Rolando, Cesar, Thomas, Gemma, Dolores, Salome, Nestor, Fabriolo, Fabio, Tarsilio, Rufina, Henilita, Agustina, Linda, Miggy, at Sergi. At para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalala.
Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Ipagdiriwang po natin ngayon ang pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang sa hapong ito ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sumabay po tayo sa pag-awit ng ating koro. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin.
Mga kapatid, ginugunita natin ang paghahanda ng Panginoon ng kanyang sarili para sa nalalapit niyang pagpapakasakit at kamatayan. Ipinamalas niya ang kanyang dakilang pag-ibig hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Siya ang guro at Panginoon lumuhod upang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ito ang tanda ng Eukaristiyang kanyang itinatag, ang ganap na pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Sa sakramento ng Eukaristya at ng pagpapari, nakikibahagi tayo sa dakilang pag-aalay ni Jesus ng sarili. Ayon kay San Pablo, sa tuwing iniinom natin ang alak at ibinabahagi ang tinapay sa Eukaristya, ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na namatay bilang haing bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Pasko ay nagpapaalala sa mga Hudyo sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ay magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o besirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, kahit kambing, aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ang tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain dito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat na panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ay siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Anong aking ihahandog sa aking Panginoon, sa dulot niyang kabutihan na sa akin ay kaloob. Inumin ang kaligtasan, aking itataas sa ang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Lahat ng taong papanaw, kanyang minamahal, kahit ito ay nag-iisa, labis siyang nagdaramdam. Alipin mo ako, aking Panginoon, pagkat ako'y kinalinga mo, iniligtas at tinubos. Ako'y maghahandog, pasasalamat sa iyo, sasambitin, tatawagin ang ngalan mong dakila at totoo. Pangako sa iyo, lagi kong tutupdin sa harapan ng iyong bayan, ay aking gagawin. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Si Kristo ang tinatanggap.
Ayon kay Apostol San Pablo, sa tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, muli nating ipinapahayag ang pag-aalay ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito. At sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan
Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig siya, naghubad ng kanyang panglabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutuloy ito, Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo. Ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page. Sa mga naririto sa ating pamparokyang simbahan ng San Jose, Manggagawa Parish, Chorillo, Barangka, Marikina City. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon rin po, Father. Mga kapatid, atin nang sinimulan ang pinakamahalaga at mataas na pagdiriwang sa ating pananampalatayang Kristiyano. Ang 3 araw na pagdiriwang ng banal na triduo ng pagpapakasakit, kamatayan at ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po ay mahabang pagdiriwang. Ito'y unang bahagi lamang na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang sinimulan ay dapat tapusin. Kaya nga, ang ating pagdalo ngayon ay 1/3 lang ng kabuuan ng isang pagdiriwang. Bukas, ang ikalawa sa ating pagdiriwang at mabubuo natin ito sa pamamagitan ng dakilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay o ng Easter Vigil celebration.
Huwebes Santo, ang unang araw ng Triduo o ng banal na Triduo ng ating Panginoong Hesus. Sa araw na ito, mayroon pong 3 mahalagang anibersaryong ating ginugunita. Una, ating pong ipinagdiriwang ang siyang pagkakatatag ng banal na Eucharistia. At ang banal na Eucharistia ay tinatawag nating sakramento ng pag-ibig ng Diyos sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili bilang pagkain at inuming nagbibigay buhay. Ikalawa, kalakip ng Eucharistia, ating tinamang ipinagdiriwang ang pagkakatatag ng ministeryo ng pagpapari. No? Alam nyo, laging magkasama ang 2 misteryong ito, ang Eucharistia at ang pagpapari. Sapagkat walang Eucharistia kung walang magdiriwang na pari. Kaya't itinatag ng Panginoon ang siyang mga magiging tagapagdiwang, ang siyang magbibigay ganap sa kasalukuyan ng Eucharistia. Kaya't kaninang umaga sa pagdiriwang po natin ng misa ng Krisma o Christmas doon sa katedral, na pinangunahan ng ating mahal na obispo Roberto C. Santos, ipinahayag at ipinagnilayan sa pamamagitan ng mahal na obispo kung ano ang siyang gampanin ng isang pari. No? Hindi ang katanungang sino ang pari. Nang sabi nga, madali mong sabihin, ang pari ay di ba? Babanggitin mo lang ang pangalan ni Father. O ang pari ay nakatira sa Chorillo. No, kapag may nagtatanong doon sa Tanyong o kaya sa UBB, nasaan ang pari ninyo? Ang pari namin doon nakatira sa rectory ng Chorillo. Pero iba ang tanong kung ang sasabihin natin, ano ang pari? Dito nakalakip ang buhay ng isang pari bilang tanda ng misteryo ng paglilingkod, ng pag-aalay at tunay na pagbibigay ng kanyang sarili alang-alang sa sambayanan ng Diyos. Kaya't atin pong ginugunita ang kahalagahan ng pagkakatatag ng ministeryo ng pagkapari sa araw na ito. Ang ikatlo naman ay ang ministeryo ng pagpapahayag ni Jesus ng pagmamahal sa kapwa. At ito ay ang misteryo ng paglilingkod, the mystery of charity in agape. Bakit naging misteryo ito? Sapagkat mismong ang ating Panginoon ang siyang nagpahayag at nagbigay ng hamon sa kanyang mga alagad. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya't mga kapatid, napakaganda na mula sa 3 pagdiriwang na ito, ating bigyang pansin kung ano nga ba ang idinudulot sa atin ng Huwebes Santo. Unang-una, ang Huwebes Santo ay magpapaalala sa atin ng hamon ng pakikipagkaisa kay Jesus sa Eucharistia. Anong ibig sabihin nito?
Ito'y dakilang misteryo ng paghahandog ng ating Panginoon. At ang Eucharistia ay tinatawag nating tugatog, apex ng lahat ng sakramento sa ating inang simbahan. Sapagkat ito ang pinakamataas na anyo ng pananalangin. Sapagkat hindi lamang tayo ang nagdarasal, kung hindi tayo'y nakikipagkaisa sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na sakramento. Si Jesus ay pumapasok sa ating sarili at tayo'y pinagiging ganap maging kaisa ng Diyos. Diba? Kaya't mula pa noon sinasabi, kapag nagsisimba kayo, mahalaga na kayo'y nagkukomunyon. Ibig sabihin lamang, na sa misang ito, ating muling pahalagahan ang ating commitment to the Eucharist. Ang pag-ibig sa Eucharistia. At hindi lamang pag-ibig, kung hindi ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Hesus sa banal na sakramento. Ano ang kahulugan ng mga bagay nito sa ating buhay pananampalataya? Napangunahan ko nang sabihin kanina na ang Eucharistia ay ang pagkakasalukuyan ng ginanap na huling hapunan ng ating Panginoon. It is not only a remembrance o pag-aalaala, kung hindi ik et nunc, here and now, atin ding dinaranas ang paghahain ni Jesus ng kanyang sarili bilang pagkain at inuming nagbibigay buhay. Love the Eucharist. And this is the challenge for all of us. Makipagkaisang lagi kay Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya ho mga kapatid, kapag Huwebes Santo, no, alam kong marami ang gustong magtika, magsakripisyo, at marami ang nagsasabing, mag-i-Stations of the Cross ako. Opo, tama yun. Hindi ko sinasabing baliwalain natin ang gampanin ng Stations of the Cross. Pero tuwing Huwebes Santo, ang pinakamahalaga na dapat nating ipagdiwang ay ang tumulog sa huling hapunan ng Panginoon. At pagkatapos ng huling hapunan ito, kung tayo man ay bibisita sa mga simbahan, kung tayo'y magbibisita iglesia, huwag kayong tumungo o basta-bastang dumiretso lamang dito sa mga Stations of the Cross na nakadikit sa ating simbahan. Sapagkat inaanyayahan tayo ng Huwebes Santo na sumamba sa Panginoon sa banal na Eucharistia. At sa bawat simbahang pamparokya, mayroon pong tinatawag na altar of repose. Doon ilalagak ang mga gagamiting katawan ng Panginoong ibabahagi para sa Biyernes Santo. At ilalagak din dito ang ating Panginoong naghandog ng kanyang sarili alang-alang sa kaligtasan. At tulad ng paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad nung siya'y nananalangin sa halamanan, magbantay kayo at manalangin. Ang hamon din naman sa atin. Kaya ho yung mga magbibisita iglesia pagkatapos ng misang ito, no, pagpasok nyo sa simbahan, magdasal ho muna kayo sa banal na Eucharistia, sa banal na sakramento na nasa simbahan.
at saka pa lamang kayo mag-Stations of the Cross. First challenge, be united always in Christ in the Eucharist. Makipagkaisa kay Kristo sa banal na Eucharistia. Ikalawang hamon sa atin ng pagdiriwang ng Huwebes Santo. This celebration is a challenge for humble service. Humble service. Narinig natin ang ating Panginoon matapos niyang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. Tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Mga kapatid, ang paa ay sumasagisag sa kasaysayan ng isang tao. Mula pa nung tayo'y matutong maglakad, ang paa ang siyang pumapasan sa lahat ng ating tinatahak sa buhay. Maging mga kabutihang gawa o sa mga pagkakataon ng ating pagtalikod at pagkakasan. Sa paghuhugas ng ating mga paa, hinuhugasan din ng ating Panginoon ang ating buong pagkatao. At muling ipinapaalala sa atin na ikaw ay sa Diyos at mahal ka ng Diyos. Kaya't ito'y dapat nating gampanan sa pamamagitan din naman ng pagbabalik natin ng pagmamahal sa Diyos at ng lahat ng mga ibig ng Diyos. Ano nga ba ang paalaala ng pag-ibig sa atin? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. This celebration is a challenge for humble service. Ikatlo, huli na to. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mainit ang panahon. Ito rin ay hamon upang simulan ang paghahatid kay Kristo sa iba. The celebration is an invitation to become Christ bearers and Christ conveyors. Alam nyo, mahabang panahon ng paulit-ulit na sinasabi sa atin ito tuwing tayo ay nagsisimba. Ang sasabihin lagi ng pare pagkatapos, tapos na ang misa, humayo kayo at ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang kaganapan ng pakikipagkaisa at ng paglilingkod. Ang tayo ay maging tagapagpahayag. No? Kaya nga tatlo yun. Pakikipagkaisa, paglilingkod, at tayo'y magiging tagapagpahayag. Go and proclaim the goodness of the Lord. Humayo kayo at ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Nangangahulugan lamang na tuwing tayo ay matatapos magsimba, alalahanin natin, dapat tayo ay makitaan ng grasyang ating tinanggap mula sa banal na Eucharistia. At sa grasyang ito, ang ating makakasalamuha ay tunay na maghangad din
makaisanawa ako kay Kristo. Kaya't ang misyon ng bawat isa sa atin ay ang mag-anyaya rin, ang humila at hindi ang tumulak palabas. Di ba? Kaya nga, sabi nga doon po sa ating pong sambuhay ngayon, yung iniimprenta para sa guide ng ating banal na misa, ang Panginoon ay naghugas, hindi nang husga. Di ba? Ito rin ang hamon sa atin. Bilang mga alagad ng Panginoong Hesus, tayo'y maghuhugas na mag-aanyayang maging kaisa natin ang nahugasan at hindi manghuhusga na siyang maglalayo sa ating kapwa, sa ating Panginoong Hesus. Tatlo ang iiwan kong pagninilay na atin nang narinig. Pero para hindi makalimutan, no? Misteryo ng pagkakaisa, misteryo ng paglilingkod, at ang misteryo ng misyon na tayo ay makahikayat at hindi maging mapanghusga. Kalugdan nawa tayo ng Panginoon. Amen. Ngayon ay gugunitain natin ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ay paalala sa atin na tayo ay dapat maglingkod ng buong pagmamahal sa bawat isa, gaya ng paglilingkod na ipinamalas ni Jesus. Ang sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Ingaho sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili ng buhay, walang hihigit.
gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatako? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hangad, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mamalayo. Ay nakikiisa sa'yo walang hanggan at walang katapusan. Saan ka dapat mag-aalala? Iniaalay ko ang aking sarili sa bawat araw ng aking buhay at sa bawat
Ang panalangin ng bayan. Ibinigay sa atin ni Jesus ang Eucharistia bilang alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Idalangin natin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Matularan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, at mga relihiyoso, ang kababaang loob ni Jesus na maglingkod sa kapwa sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga may katungkulan sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan at talikdan nila ang paghuhugas kamay, bagkus maging halimbawa ng pag-amin sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matapang na mga lingkod nawa ang bawat Kristiyano, lalo na sa gitna ng mga pang-aabuso sa mga dukha, mga manggagawa, mga biktima ng karahasan, at mga naulila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makahugot nawa ng lakas at pag-asa sa Eucharistia ang mga naghihikahos, mga may sakit, at mga namatayan ng mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa Eucharistia, tumawid tayo mula sa kamatayan tungo sa ganap na buhay. Naway makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon ang lahat ng mga yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Diyos Ama, Ikaw na nagbigay ng buhay at ng lahat ng mabuti, dinggin mo ang aming mga panalangin at gabayan mo kami. Habang ipinagdiriwang namin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo, ihatid mo kami sa kaluwalhatian ng Kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo
Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay pinibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito upang sa amin inilaan ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Panginoon naming ipinahayag ang iyong pagkabuhay at ipinakiriwan hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ni Ruperto na aming obispo, ni Noli ang katuwang niyang obispo, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama sa langit. Dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mula sa lupa, sumibol kang masigla. Matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng dukha.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa pagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami paging tapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas ang ating mga gawain ay magsisimula sa ika-2:30 ng hapon sa pamamagitan ng ating pong Divine Mercy Chaplet Chanting. At 3:00 ng hapon ay ang ating pagdiriwang ng pagpaparangal sa krus na banal na siyang susundan ng prosesyon ng paglilibing. Magsiluhod po ang lahat. Tantum